talaga ako and apparently talaga my plan with my house is just to move in and just do everything DIY. Nothing special, just to be comfortable, live in a better place, improve my quality of life. Hello Kathden fans! Ito na nga ha, may nakakalungkot, nakakaiyak talaga ito mga kasombrero, nakakadurog ng puso na post ni Sir Alden. Tapos nag-post din siya about sa kay Direk Irene, no? Na mga kasombrero, yan at marami pang iba na atin pong items sa vlog na ito. So unahin ko muna ito, yung kay Direk Irene, no? Ay nag-post siya sa kanyang Instagram story mga kasombreros na kung saan ay si Direk Irene, if I'm not mistaken, Villamor, yung naging director nila mga kasombreros sa pelikula nila ni Julia Montes nga, no, na 5 breakups in a romance mga kasombreros noong 2023. So dito ay nagsushoot sila. Tapos may payong si Alden at saka si Julia mga kasombreros. Tapos andito of course, no, si Direk. Parang greeting ito ni Sir Alden kasi birthday ngayon ni Direk Irene mga kasombreros. So ang tangkad ni Julia, no, 5'6" yata ang height nito mga kasombreros ni Julia. So parang may pinapanood sila dito. For sure ay gagawa sila ng eksena dito, no. Sa ginagawa nilang ito mga kasus, para may pinapanood sila. So yun po mga kasus na parang greeting ni Sir Alden kasi today is Direk Irene's birthday mga kasombreros. So ipapahuli ko muna itong kay Sir Alden na sobrang nakakaiyak, no, kasi ayoko sanang i-flash ito kasi nakakadurog talaga ng puso, pero since in-upload niya mga kasombreros at saka ginawang story ay yun po, no, ipa-flash natin. And then ito, sobrang kulit, shinare ng isang Kathden admin kanina. itong bloopers nila, no, sa sa may Lola Again mga kasombreros. So behind the scene ito, grabe ng kulit niyo Katrina kasi ilang segundo lang magro-roll na yung camera, tapos yun yung kukuhaan mismo at saka alam natin eksena dito nung sa kusina nga sila mga kasombreros. Nung pagkagulat ni Sir Alden, tapos sabi ni Ma'am Catherine, parang ginaya. Naisip ko lang ko si Daniel Padilla siguro yung kasama niya dito. Tapos ganito yung ginagawa niya sa eksena. Siguro papagalitan na naman siya mga kasombreros, no? Kasi medyo seryoso talaga si Daniel. Parang hindi mo siya mabibiro, no? All the time mga kasombreros. Unlike ka Sir Alden na kahit na anytime, anywhere ay nabibiro talaga niya Catherine mga kasombreros si Sir Alden. Parang kumagapam, kahit biruin mo siya, talagang kahit sa public kayo mga kasombreros, kahit biruin mo Sir Alden ay talagang papatulan ka lang talaga niya at saka tatawanan ka lang mga kasombreros. Nasasakyan niya yung joke mo. Behind the scene ito ng Hello Love Again na yun nga, no, parang mansari nila or parang nagluto Sir Alden para sa kanilang mansari, tapos kakain sila kunwari mga kasombreros. So grabe, no, ilang segundo lang tapos magro-roll. Ang galing, ang kulit ni attorney mga kasombreros. So para sorry po, parang alam mo yung tinutukso niya at saka pumapa-sarcastic ang dating niya mga kasombreros na ewan ko sa'yo Katring, naku ang kulit mo talaga. Kahit sa set ay para ka na naglaro. So yun po mga kasombreros, no. And then ito, so aabangan natin, no, yung mga video clips ng concert ni Ma'am Jonalyn Viray kasama Sir Alden mamaya mga kasombreros, or baka bukas ko na may sali, no. Nagkaroon pala sila ng concert ni Ma'am Jonalyn Viray 2014, Fearless concert ito ni ni Jonalyn Viray mga kasombreros. So if I'm not mistaken, siya yung may concert. Hindi, si Ma'am Jonalyn yata yung may concert, tapos guest ulit si Sir Alden mga kasombreros. Tapos yung kinanta na dito ay so ganun siya mga kasombreros, no. So bukas ay aabangan natin yung mga video clips ng magiging concert nila mamaya mga kasombreros.
And then ito, ang cute nito mga kasombrero, no? Itong kay Ma'am Catherine, na parang pinapakita niya yung mga kuko niya, na black and white mga kasombrero, no? Tapos naka green shorts si attorney, naka-gray yung kanyang damit. So bagong post ito, actually kahapon, no, ng admin ng ni Catherine mga kasembreros. Tapos kunwari nagugulat siya mga kasembreros, no. But if I'm not mistaken ay matagal na ito kasi pero pwedeng rin siya, no. Pwedeng bago rin siya mga kasembreros kasi kakapost ng mga admin kahapon. So yun siya, nung kulit na ni attorney dito. Mahilig talaga siya sa mga kulay-kulay na mga na mga kuko mga kasembreros, no, kasi nga siya ay siya kapag nakikita niya sa ganun mga kasembreros, kaya meron din siyang salon or business na Posh Nails mga kasembreros. And then ito, so ni-requote, no, ng GMA News mga kasembreros, yung sinabi ni Sir Alden sa interview niya kagabi doon nga sa mga corrupt mga kasembreros, no. Sabi niya dito ay sana ma-realize ng lahat ng mga kababayan natin in position or not in position to treat everyone fairly, because I think that's being taken for granted for the longest time right now. And sana kumikilos talaga para mapanagot kung sino. I'm talking about corruption. So sana kumilos talaga yung mga people in power. So Alden Richards mga kasmas, na ito interview niya kahapon sa 24 oras or kagabi mga kasmas sa 24 oras sa guesting niya doon sa Magnolia, no, sa Tide mga kasmas, no, sa Magnolia Robinsons mga kasembreros. And then ito, so pinost, no, ng isang Alden admin mga kasmas, yung mga brands ni Sir Alden Richards na bumabaha, no. Alden endorsements brand name at the bottom to go. So his brands mga kasembreros ay andun ang Brilliant Skin Essentials, I Am Worldwide, no, Saloon Tire Philippines, Casino Plus, BDO of course, no, Bench, The Hungry Tita, Honda Philippines, Alpha Pro Dog Food, Ribisco Crackers, White Flower, CDO. Alam ko may iba pa eh. 2, 4, 6, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 12 na endorsements. Grabe, no? Isang endorsement ka nga lang ay talagang bawing-bawi ka na, tsaka loyal ka mga kasembreros, no? Loyal sa iyong sa iyo, no, talagang grabe. Iba ang tawag dito, iba ang impact ng kasembreros ni Phenomenal Box Office Cinema King. So sila na yata ni Ma'am Catherine ang king and queen ng endorsements sa Philippine showbiz mga kasembreros. So talagang nakaka-amaze lang, no, ang Catherine talaga. So kung may na-miss akong may na-miss sila na brand mga kasembreros, ay pa-mention na lang po mga kasembreros, no. Tapos dito parang si Sir Alden, yung isang admin niya rin ay nagkaroon ng prayer brigade, no. Nag-share siya mga kasembreros na parang inano din ni Sir Alden na magkaroon tayo ng prayer talaga, prayer mga kasembreros. Gawin nating brigada, gawin nating chain, gawin nating dito, hindi na paputol, ba, no. Continuous na simultaneous na prayer mga kasembreros ang gagawin natin para malusaw, no, yung super typhoon mga kasembreros. And kagabi talagang ako po ay aking kapatid ng aking nanay, talagang kami ay nagbuno ng panalangin mga kasembreros na lusawin or kung mapapanatilihin na lang sa Pacific Ocean mga kasembreros ang kumapaang super typhoon na ito mga kasembreros, no. Sabi niya dito, Heavenly Father, Creator of heaven and earth, we come before you in humility and trust. We ask for your mercy and protection, and as a strong storm approaches, please calm the winds and the seas, weakens this typhoon, and spare our communities from destruction. Grant wisdom to our leaders, courage to our responders, and safety to all who may be in danger. We place our faith in your power and goodness through Christ our Lord. Amen. So amen and amen, no. Maraming salamat. So we call for everyone na talagang manalangin, humingi ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan at saka awa, no. Humingi tayo ng awa mga kasus, because our God is merciful, and ang mercy po ay bukal na lumalabas at saka nature niya mga kasembreros. Ang Diyos natin ay mahabagin mga kasembreros, no, noon, ngayon at magpakailanman. So may He grant us mercy mga kasembreros. And then ito, so si Sir Alden, kakapost na isang admin kanina
dun sa parang update din to sa bahay niya. Pero time pa ito ng birthday ni Sir Pat Kauna, no? Parang sinasabi niya dito na yung bahay niya na bago ay parang normal lang, no, nothing special. Parang dito, yun, parang hindi gaanong special mga kasosero, talagang normal lang siya, spacious lang talaga siya mga kasembreros. So, yun po. And then ito, so last item na natin mga kasembreros, no, ito na yung talagang nakapanlumo na experience ng ay shinare ng ni Alden mga kasembreros. Naawa talaga ako dito sa mga baboy, no, sa mga hayop mga kasembreros na talaga nakakaawa sobra. As in, no, talagang may mga aso na namatay. Shinare kasi ito ng PAWS, no, ng Philippine Animal Welfare Society. Parang hindi ko maatim na tingnan mga kasasabang na-voice over ako, parang ayokong tingnan, no. Tawag dito, shinare ng PAWS na kung saan si Sir Alden ang brand ambassador. Talagang nakakaawa po talaga mga kasembreros. So hindi natin maatim yung corruption kasi dito nagmula talaga siya. Hindi ito nangyari mga kasembreros na nagkaroon na sana ng baha pero hindi ganito kalala kung hindi nakalbo yung bundok ng malapit sa Talisa, yun mga kasembreros no. Na ginawa nila ng tawag dito ng parang Monterazas yata yon sa bundok mga kasos. Tapos kinalbo nila talaga, no. Dati ayaw ng sabi pa ng ni Slater Young, no, na engineer dito mga kasos, ay nakakuha naman sila ng permit, no. Well, of course, no, makakuha kayo ng permit dati sa dating gobernador mga kasos ng Cebu. Pero yun nga, yung mga precautionary measures, talagang delikado siya mga kasos, delikado. Nagkaroon pa ng mining and so on. So isa yun, no, talagang yung flood control project hindi rin tinapos, corruption din yun, no. Tapos basta maraming factors mga kasembreros, pero ang pinakamatibay kasi dito na maliban sa ating Panginoon, of course, no, dapat ay ang pinakamatibay dito na flood control ay yung mga kahoy talaga. So kung mapapagpuno kapag may yabong at saka marami ang puno sa bundok na iyon, talagang hindi magkakaroon ng baha, pero hindi ganito kalala mga kasembreros, na as in parang flash flood talaga siya, no. Walang time mag-prepare ang mga tao kasi nga sobrang bilis ng pagdating ng tubig and sobrang lakas ng agos mga kasembreros. That is why ang ganito kalala, no, talagang minsan hindi ko na atim, minsan nadudurog yung puso ko mga kasembreros, no, habang tinitingnan ito. Kung kaya minsan kapag may pinapanood akong tawag dito ganito mga kasembreros ay ini-skip ko siya kasi nga sobrang nakakapanlumo mga kasembreros. So pero in the meantime, no, yan lamang po sa ating Kathleen items. So continue to pray mga kasembreros, no, yung ating mga kababayan na apektado po talaga ng na sila po ay mapadalhan ng tulong ng ating gobyerno mga kasembreros. Sa ating Kathleen items, no, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 8, 2025, Saturday na po, no. Blessed Saturday evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Tanggapin ang Pagkakamali. 1 Corinthians 6 verses 7 to 8. Now therefore, Apostle Paul speaking, it is already an utter failure for you that you go to law against one another. Why do you not rather accept wrong? O tanggapin daw ang pagkakamali. Why do you not rather let yourselves be cheated? No, you yourselves do wrong and cheat, and you do these things to your brethren. So, ito mga kasembreros, talagang literal ito na minsan mahirap tumanggap ng pagkakamali, no? Yung mag-accept ng kasalanan ko, sorry, ganun. So, it shows humility in the first place, pero marami talagang mga tao yung mahirap tumanggap ng pagkakamali, no? Nagpapakita naman ng pride mga kasembreros. Kapag hindi ka tumatanggap ng pagkakamali, ay talagang ma-pride ka mga kasembreros. May ibang tao ngayon pag tinatanggap yung pagkakamali, sarcastic, no? Oo na, sige na, mali ko na, ikaw na yung tama, ikaw na parating tama, no? Para may humuhugot pa mga kasembreros, no? Pero hindi dapat ganon. Ang pagtanggap ng pagkakamali ay hindi po sign or simbolo ng kahinaan.
or weakness, bagkus ay ito po ay nagpapakita ng pagpapakumbaba, no? Pagpapakumbaba ng loob, mga kasembreros, humility at strength, no? Nagpapakita ito ng kalakasan at realidad talaga na hindi tayo perfecto, no? We are just human beings and kailangan nating magpakumbaba in order to be pleased, no, ang ating Panginoon, mga and to be lifted up, kasi ang mga mapagpakumbaba, mga kasembreros, ay inaangat ng ating Panginoon, mga kasembreros. Natutuwa kasi ang Diyos, no, sa mga taong mapagpakumbaba, mga kasembreros. So kung kaya ang humility, ang pagtanggap ng kamalian, ng kasalanan ay hindi po kawalan sa atin. Actually, benefit yun para sa atin, mga kasembreros. Kumaga pa-advantage at may gain tayo doon, no, sa pagtanggap ng ating pagkakamali. Yung ibang tao kasi ayaw, no? Parang pag tinanggap ko yung kamalian ko, parang weak na ako, parang mahina na ako, parang humiliated na ako. Hindi po ganun, mga kasembreros. So, naalala ko nga, no, yung sa time ni Pia Words back, no, nagkamali siya. Yun talaga ang pinakasikat talaga yung, mga kasembreros, no, si Steve Harvey ay nagkamali ng kanyang tawag dito, ng kanyang pag-announce ng Miss Universe 2015. Imbis na si Pia Wurtzbach ay si Miss Colombia. So, binalikan ko lang saglit, mga sus. But more than that, no, sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat tinataglay natin ito na, kasi kunwari, sa magulang mo, sa kapatid mo, or sa asawa mo, or sa anak mo, no? So, sa kaibigan mo, for example, no? Ako, alam niyo ako, mga kasembreros, na sa comment section, kapag hindi ko alam yung information, at saka may nag-comment, may nag-inform sa akin, may nag-correct sa akin, talaga ako ay nagpapasalamat, mga kasembreros, no? Lalong-lalo na sa mga avid fans talaga ng Kathleen, na kapag mali ang aking information ay talagang tinatanggap ko yun ng may pasasalamat, no? At saka appreciation, mga kasembreros. So dito, ang verse na ito, mga kasembreros, ay nagpe-present ng significant challenge para sa atin na we have to understand how to resolve disputes. Okay, si Apostle Paul kasi dito ay parang medyo dinidisiplina niya, no, yung mga taga-Corinth, no, yung mga Corinthians, mga kasembreros, na kung saan ay hindi nila matanggap yung pagkakamali nila. Tapos yung pagre-resolve, yung pagsasauli, nag-guidance counselor ka, mga kasembreros, no, para ma-solve yung conflict. Kunwari yung anak mo nag-away, kunwari may sa barangay, or kung ikaw ay isang peacemaking body or isang peacemaker, mga kasembreros, ikaw yung taga-resolve ba ng issue kagaya nila Tulfo, no, and so on, mga kasembreros. So parang ganon. So ina-address dito ni Apostle Paul na yung attitude nila sa bawat isa, yung puso nila sa bawat Kristiyano, no, sa bawat miyembro ng church, sa family, for example, ay dapat nandoon yung yung pag-accept ng mali, na pagtanggap ng kamalian. Kasi sa pamilya, napakahalaga nito, mga kasembreros, kunwari sa magkapatid, no, doon nagsisimula ang conflict kapag kunwari malalaki na yung anak mo, tapos nag-aaway pa rin sila kasi bawat isa may pride, no, yung isa ayaw magpatalo, yung isa ayaw doon patalo. So ang tendency, nagkakaroon ng away. So ang naman problema ngayon, kasi ayaw nila magkasundo, magpatawaran, ay yung magulang, no, or kung sino mang guardian, mga kasembreros. So affected kasi yon kapag merong hidwaan, yung mag-asawa, for example, yung anak sa magulang, magulang sa anak, magkapatid. Talagang pag may conflict, no, kapag may hidwaan, may misunderstanding, at saka hindi nagpapatawaran, talagang affected lahat. Yung behavior mo, nagiging impatient ka, nagiging basta, no, nag-iiba ang mood mo in general kapag meron kang kaaway, mga kasembreros. And mas masaklap dito kapag nasa loob pa ng tahanan yung kaaway mo. And Paul addresses to the Corinthian church, which is experiencing internal conflicts leading to lawsuits. So yung iba dito talagang nagdedemandahan. Okay? Si Apostol Pablo dito ay, sabi niya dito kanina, fail for you that you go to law against one another. Talagang nagpapasahan pa ng demandahan sa korte, mga kasembreros. His message to them highlights the importance of maintaining Christian love and unity over the desire to assert one's legal rights. So dito pag hindi kasi na-resolve sa tahanan, manghimasok dito or napapasok ang nagpapabaranggayan, tapos yung iba ay
ang pinakamalala ay nagdedemandahan talaga sa korte. So which is ano kasi ito aksaya ng panahon, aksaya ng pera, no? Talagang yung effort mo na aksaya, yung energy mo na aksaya, hindi ka pa nakakatulog na maayos kasi wala kang mental peace, no? Mental health mental health mental health peace mga kasambreros, wala kang mental health stability, no? Ganun siya mga kasambreros. So kung kaya, kasi kapag na-resolve naman ng pamilya, hindi na kailangan ng mapa-intervention ng barangay, ng kung sino man dyan, parang ano siya, parang tulfo, no? Kung na-resolve na sana dun sa loob ng bahay, ay hindi na umabot pa sa tulfo, no? Parang ganun, or sa anumang korte, mga kasambreros. So it's really important na sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng peacemaking activity ba sa loob ng tahanan, lalong-lalo na mga kasambreros. So ang verse na ito nagre-reflect na underlying theme that our interactions with each other should promote peace and not discord, mga kasambreros. So ang discord kasi ay yung pagkakampi-kampihan, no? Talagang nag-aaway-away dahil nga doon, mga kasambreros. And ang 1 Corinthians 6:7-8, mga kasambreros, ay nagre-remind sa atin na sa bahay natin dapat hindi na, kasi minsan nakakahiya, no, kapag umaabot sa barangay or umaabot sa tulfo yung awayan, no, face to face kunwari dun sa TV5. So kung pa nagkakaroon pa ng public na viewing yung istorya ng buhay nyo, so parang medyo nakaka-awkward siya, no, at medyo nakakahiya, mga kasambreros. So the underlying principle is that our reputation, reputasyon, kagaya nga ng sabi ko, as Christian is paramount. Napakahalaga, mga kasambreros, ng reputasyon. Hindi mo mabibili kasi, no, yung respeto ng tao, yung dignidad, no, yung integrity ay talagang nasisira at nababahira ng mansya. So by taking legal action against each other, we tarnish that reputation and potentially harm the witness of the gospel. So tayo bilang mga anak ng Diyos, no, bilang mga witness ng Panginoon, ay natatarnish, kung nababahira ng dumi or ng mansya, o nababahira ng ng kalawang, mga kasambreros, no? So parang ganun siya, and this is scrape, no? Paul is emphasizing the suffering loss for the sake of peace and unity is a worthy sacrifice. As followers of Christ, we should prioritize our relationships in the body of Christ over our individual rights. So minsan kasi parang ako tama, ikaw mali, ako tama. So doon na pag hindi na tinatanggap nila yung pagkakamali ng mga kasambreros, doon nagkakaroon ng division, ng discord na ayaw ng Panginoon, mga kasambreros, lalong-lalo na sa kanyang mga simbahan. And yun na, talagang sa tahanan natin, di ba? Sino ba naman ang gulang o ng kapatid o ng asawa na gusto na nagkakaroon ng kapikampihan at nag-aaway sa loob ng tahanan? So syempre wala, mga kasambreros, no? Parang gusto mong lumayas sa mga ganong uri ng tahanan na magulo, nag-aaway, nagkakampi-kampihan. So talagang ayaw nating tumira sa ganon. So sa final thought natin, embrace natin, no? Yakapin natin yung pagiging peacemaker, mga kasambreros, na sa loob pala ng tahanan. Kailangan ma-establish sa atin ba yung Christ-like talaga, yung pagtanggap ng kamalian, yung pagpapakumbaba ng loob, and yung pagpapatawaran, mga kasambreros, no? Damay-damay na yung mga good attitudes or good behaviors na yun, mga kasambreros, good characteristics. So which is nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Alright? So yun lang po sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no? Peacemaking activity, at saka pagpapakumbaba ng loob sa ating tahanan at sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.